Hello. Good Hello. afternoon. Good It's afternoon. 1:15. We got a Yes. little glitch problem here technically with our, how it happens when you go virtually. So we have a guest, ang chairman ng Integrated Risk and Management Association of the Philippines. Walang iba kundi si Chairman Jennifer Garjan. Sir Jennifer, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman dyan at magandang umaga dito. Wala ka pang Jennifer, wala kang video. Meron kang audio pero wala kang video, sir. Ayan. Yan, mukhang napakaganda ng bahay mo dyan, Jennifer, ah. Kwan lang. Walang-wala, di ba? Wala eh. Mga kasama, ang ating pong guest naka-base po sa Dubai, sa United Arab Emirates. Walang iba po kundi sa isa sa pinaka-famous nating mga safety advocates. Walang iba po kundi si Chairman Jennifer Garjan. At nakikita ko na rin sa screen, no? Pasensya ka na, Kat, nagkaroon tayo ng technical glitch. Ang ating professor, ang ating lead assessor, safety assessor, rolled in one, no? Walang iba kundi si professor or scientist, nuclear physicist, Kat Tatlonghari. Magandang hapon sa iyo, Kat. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon na Engineer Garjan. Magandang hapon naman dyan. Kumusta dyan? Anong oras na ba dyan? So for now, 9:20 ng umaga. Okay po. 9:20 ng umaga. Dito 1:20 ng hapon. So nagkaroon tayo ng 25 minutes na glitch. So, ang inaano lang natin dito, ang ating topic a safety officer is a good career, di ba? Or a good profession, di ba? Yan ang inaano. So, umpisahan ko muna, Kat, ng pagtatanong sa ating guest, alam ko si Ginoong Jennifer Garjan nag-aral ng civil engineering. Estudyante nga sa ni Bong Palyar. Professor na si Bong Palyar dyan sa isa sa eskwelahan dyan sa Karatig lungsod natin or kung saan man, Romblon. Pero tatanong ko lang sa kanya, bakit ang pinili niyang career sa safety? Bakit ba nga, Jennifer? Kasi, yung dadalhin ka ng pagkakataon. Alam mo yon na pagdating ko dito, ang trabaho ko talaga, direct hire is project engineer. At dahil hindi man noon, by 2005-6 dito sa Dubai, umalis ka sa kumpanya mo, bukas meron ka na uli. So dahil nakikita yung ating 1 year pa lang, so may mga Chinese dito na talagang pinayari tayo. So ganun ang kagandahan nun. Tayo mga Pilipino kasi dual tayo. Kahit saan tayo pwedeng isa lang, pwede. So nakita yung ating, maliban sa project engineer na trabaho mo, mayroong violation sa safety. So malaki ang fine. So na-solve natin yon. So nakikita ng kumpanya, mayroon kang skills na for solution, hindi pabigat. So ino-offer sa yung safety, ipadadala ka sa training, kumpanya magbabayad, pero first, second, inano ko yon. Inignore ko. Ayaw ko kasi gusto ko profession. Pero doon ka dinadala ng tadhana mo eh. So hanggang magkaroon ka ng break. So sinubukan natin. So dalawang dual, project engineer at safety engineer. So walang masama. Why? Matututo ka ng matututo in the of na ganun pa lang ikaw. So doon sa ating mga baguhan pa lang, at kahit tayo ay cum laude dyan, kahit tayo number 1 sa university, ang totoong lalabas yung skills mo, huwag tayong pumili ng lalo't bata tayo, huwag tayong pumili ng trabaho na, oy, hindi ko trabaho yan. So, meaning to say, ang sabi mo, dito sa pagiging safety officer, safety engineer, or consultant o practitioner, maganda ang benefits, no? At parang sinasabi mo, talagang very flexible siya kung saan ka padadala, mukhang
challenging, adventurous. Yun po ang pagiging isang safety professional. Anin ko rin, si Kat, Kat, ikaw, anin ko lang, San Germán. Ikaw, Kat, di ba pareho kayo ni ni Chairman Jennifer nag-aano ka rin nag-ISO ka rin Bakit ba from nuclear physicist napasok mo naman yung mundo naman ng safety? Oo, kasi ang position ko sa Philippine Nuclear Power Plant is health physicist. That's another name for radiation safety officer. So ang concern ko talaga, radiation safety. That is to maximize the benefits of nuclear energy without deterrence to the workers, to the people around the plant and the environment. So, ang talagang trabaho ko doon is radiation safety officer or radiation protection officer. So, tama yun, Kadya, yung kay, masingit ko lang, yung kay Sir Kat Tatlong Hari. Specialization. Kasi, yung kanyang special about radiation, kasi alam niyo yung technical process ng pag nagtrabaho ko, special sa nuclear. So, sa radiation, very familiar siya. Gaya na sinabi ko, Kadya, yung profession natin, stepping stone lang. So, mas lamang ka kung nasa safety ka. Alam mo bakit? Ewan ko kung mag-agree si Sir Kat Tatlong Hari. Sa profession ng engineering, aminin natin o hindi, halos buong bansa sa buong mundo merong engineering. So sa competition, lalo pagdating sa mga, sabihin natin sa Europe o sa Middle East, ang Pilipino minsan ilan lang yung umaangat kasi ang competition sa market ng engineering masyadong mataas. Pero ang safety profession unlimited. Kahit sa ganitong edad, umattend ako sa isang training, unlimited. Kadya, tingnan mo ikaw, resign ka na, may sarili ka, si Sir Kat Tatlong Hari din, resign na sa employment, pero continuous yung kanyang consultancy, continuous yung kanyang income. Kasi yung safety, ito yung sinasabing profession na walang katapusan hanggat kaya mo. Ewan ko kung mag-agree kayo dyan. Ayun, so mga nakikinig natin, tingnan nyo yung dalawang mga pillars ng safety, So bago ko ituloy ang discussion natin, alam mo naman, dito lang tayo gumagaling pag sina-shoutout natin yung mga nagpapalo sa atin, mga safety officer nito, si Rev Pags. Ito, safety officer din at kasamahan ko dati sa isang electrical company, si Errol Carigma. At si Norsiker Maliga Muhammad from Region 2, watching siya, At ang aking good-looking engineer classmate, si Julius Mia. Yan. Magandang hapon sa inyo. So, ang pagiging safety, Jennifer, sabi mo nga dinala ka dyan sa Dubai and still going strong dyan sa Dubai. Ikaw ngayon ay naging isang chairman ng isang malaking organisasyon, ang IRMAP, sa tingin mo ba, kung halimbawa wala ang safety, walang Jennifer Gargan, ganun ba ang gusto mong iparating sa ating mga tagapanood at nakikinig? Hindi lang yon, kasi yung safety, sa lahat ng aspeto ng trabaho, mapa-industrial, mapa-civil, o mapa-vertical construction, or vertical, or any industrial, safety first nandyan yung parati. Kasi ang safety, part of the kung magsasabit ka ng bidding, contract especially, kahit yung team mo sa operation is number 1, but yung safety mo is not qualified, hindi ka rin makakuha ng project. So, ganun ka-demand, ganun kahalaga tayo mga safety practitioner. Now, sa mga baguhan, ito lang advice natin, habang sa mga nagsisimula, ay hindi naman natin, kasi aminin natin, Sir Kat, may mga boss cost training na binibigay. After noon, yung ating mga kumuha, safety officer na sila. Pero what I mean, nakikita ko, hindi marunong gumawa ng risk assessment, hindi marunong gumawa ng incident investigation, at so pa na requirements for compliance at magsabit sa DOLE. How far
na dapat yung ating mga safety officer na baguhan, i-continue nila kasi ang safety, unlimited, continuous learning, at kung siya kadadalhin. Ngayon ako, for the safety, bakit ako naging specialist ng ISO? Kasi doon ka nadadalhin ng future mo kasi unlimited training, dyan ka mag-level up. So tama nga sabi ni Sir, katayo na kwan siya, masyado siyang na-expose doon sa radiation. So specialized niya yun. Like me, specialize ko ISO. Kung sa safety, gumawa ng sistema, so ibig sabihin, kaya natin gawin. So, ang advice ko sa mga safety officer, maliban sa malaki ang sahod, kakaunti ang kompetensya. Oo. Kasi, yes, sir. Kasi sa kwan sa yung mga auditor ng ISO 45,000, hindi ba, Jennifer, yung ISO natin na related sa safety is 45,000, di ba? Tama. ISO 45,000. Yung mga dapat maroon sila nung HIRAC, di ba? Yung hazards identification and risk management and control. Alam mo siguro yun, Jennifer. Kaya nga, sir, dyan lang umiikot yan. Kumuha ka ng ni boss, ayos, boss, cost, o different advanced training, LCM. Doon lang umiikot eh. Yung incident reporting, pinagaganda lang. Yung approach, pinapadali. Yung kumbaga, competence, yung malinaw na pag-imbestiga, procedure. So, ibig sabihin, sa mga safety officer na nandyan sa Pilipinas, na may pangarap mag-abroad, huwag kayong tumigil. Hindi nyo alam darating bukas yung inyong time. Kung talagang nagsisikap ka sa sarili mo, bibigay ka ng oras, kumbaga sir, kailangan mo magtanim. Kailangan mong magkaroon ng time at budget para kung talagang gusto mong mag-level at maging bihasa ka. Kasi hindi na makukuha yung profession mo. Kasi later on, kung empleyado ka, you get earning continuously hanggang kaya mo. Tulad sa iyo, sir, I think, ganun din kayo. So, correct me if I'm wrong, based on my experience, sa una, tanggapin mo kahit magdubli ang trabaho mo. The time na dumating yung age mo talagang specialize ka na, then you can demand. Tama ba ako, sir? Oo, tama yun. Kasi habang nasa present job ka, you can develop your network. Kaya kahit mag-resign ka doon o mag-retire ka, marami kang mapapasukan eh. Yes, tama. So habang nasa present job ka, mag-establish ko na ng mga contact. Yes. Kasi pag ikaw ay masyado ng yung experience ka, pag in-interview ka, pinag-uusapan na lang yung presyo mo. Hindi na yung level ng trabaho. Yun na yun. Market price ka na. Yun ang pinag-uusapan. Kasi may kwento ko lang, meron sa ating sinubukan na inoperan tayo. So wala kami pinag-usapan sa trabaho. Ang pinag-usapan namin yung presyo mo. So hindi nila kaya. So ganun ang labanan sa market. Pero kung hindi ka fully equipped, how you bargain, how you sell yourself na kaya mong gawin yung ino-offer sa'yo. Kasi ang tinitingnan dyan yung confident mo. So pag nakita ka ng employer na confident ka, so walang hindi yan. Kaya sabi ko sa kanila, sa safety, hindi lang habang buhay safety ka, 5 years to 10 years na sa field ka. Level up. Punta ka sa ISO specialist. Mag-aral ka ng auditing, hanggang continuous training, hanggang one to sawa. So, yung advice ko, marami nga yung organization na nagbibigay ng training. Kasi yung binibigay na sharing knowledge, hindi mo na yan makukuha. Wala na ulit. Matagal na ulit babalik yung pagkakataon mo. Kaya huwag mo palampasin. Kung mapapansin mo,
yung mga nandiyan sa Pilipinas, we are continue giving sharing knowledge. Kami naman, nandito sa abroad, nag-aaral kami para naman sa compliance ng Pilipinas. Yung boss, kumukuha kami yan. Kasi nag-prepare kami pag bumalik kami sa Pilipinas. Tanggalin mo na yan. Alam namin, bago ka mag-isip to officer, kahit may aral kami sa abroad, yung requirements ng ating gobyerno sa DOLE, is nakuha mo na. So, hindi ka na ma-standby sa Pilipinas pag dumating ka. So, ganun din yan. Kung gusto mo mag-abroad, nandiyan ka sa Pilipinas, kunin mo na yung mga requirements o compliance sa anong training ang kailangan sa abroad. So, vice versa lang. So, ang problema sa ating mga safety officer, hindi natin nilalahat. Hindi sila naglalaan ng budget. So, dapat paglaanan mo kasi yung ibang courses sa international qualification ay hindi naman libre. That is lifetime na qualification mo. So, ito lang ang aking masasabi sa safety officer ng mga sa Pilipinas. Huwag kayong tumigil. Mag-aral. Kung ano man yung ginagawa sa inyo, may trabaho ka sa operation, may safety na trabaho ka, pero trabahuin mo yung main task mo. Kasi ikaw rin magbe-benefits. Pero pag tumuntong ka ng 40, sigurado, eksperyensado ka na, doon ka magsasabi, ito ang gusto kong presyo. Pero pag bata ka na yung 20, 30, walang maniniwala sa'yo. Very well said, Jennifer. Madagdag ko pa, ikaw, Engineer Ferrer, may kumpanya ka, maybe sir, 3 hari. Sir, ako, may tao ka, engineer, safety officer, pero pag-uusapan natin yung finance issue, siyempre, gagamitin mo yung tao mo na dual ang trabaho para makasurvive for temporary. So, yun ang hinahanap ng kumpanya. Kahit sa abroad. Kaya, ang advice ko sa mga safety officer natin, huwag tayo munang masyadong mareklamo pag nasa level tayo na nagko-continuous, nag-aaral tayo hanggang hindi tayo biyasa. Kung kaya mo na magsalita at kaya mong panindigan at kaya mong sagutin lahat ng mga tinatanong sa iyo at kung kaya mong panindigan na ito kaya mong trabaho, then you can demand. Pero kung hindi mo kaya, sorry, you are not in the list. Yeah. Yeah. Jennifer, andyan na si ating Galaxian class comedian na si Herman Francisco Salvador aka Brad Pitt. Magandang hapon sa iyo, Brad Pitt. Magandang hapon, KJ and Semkat. Guest pala natin si Santa Claus. Magandang hapon yan. Long time. Kaya nga, yung mga safety officer natin dyan sa Pilipinas, nagtatanong, ano yung qualification na mag-abroad. Bibigyan natin ng advice. Ngayon, doon ako nalulungkot, tatawag sa atin, Sir, tatanggalin ako. Bakit? Hindi ako marunong gumawa ng CSP. Wala yung incident report, walang reporting. So, nag-boss ka. Ibig sabihin, i-continuous mo yung learning. Dahil doon sa training na yun, hindi dinidiinan yun, dinadaanan lang. Kasi tulad niya, nagtuturo ako ng boss course online. Nakikita ko yung topic na yun. Kailangan mong magkaroon ng isang araw o 8 hours para diinan yung isang topic. Tulad sa risk assessment. Do you think pag nandun yung sa cost invoice na kinukuha mo, matututo ka kagad? No. Kailangan mo ang workshop doon. So yan pa naman ang main partner ng operation, ang risk assessment. So ngayon, wala kang knowledge doon. It's very basic. Hindi mo yung hierarchy control. Very basic yun. So dapat, kasi wag natin ilagay dito continuous learning para hindi makalimutan. Hindi naman tayo USB na may nandito. Kailangan mong continuous na aral, continuous. Kasi on time na kailangan ka, kaya mo mag-deliver. That's the key. Yes, kailangan. Continuous learning. Yes. Merong mga senaryo, high level na may inspection, nagkaroon ng problema. On the spot sa site, nandiyan ang consultant.
main contractor and different people na high level. Tanungin ka kung anong solusyon. Hindi ka makasagot. Then, during the interview, kaya mo yan lahat, I know lahat. So, very challenging. Kaya ang advice ko, continuous learning. Continuous. Later on, makikita mo kung nasaan ka na level. Kasi hindi mo mamamalayan hanggat hindi ka nag-aaral, hindi mo pinapractice, content ito, ka. may, Jennifer, meron pang ano, no? Ito, may safety training organization sa si Julis Humada. Julis Humadi, no? So, sabi niya, Sir Idol Chairman, dahil po yan sa mga lower value training ng some centers, compromise yung quality ng learning. Totoo yan, no? Nako-compromise kasi ang hinihingi lang yung certification, no? Kasi guys, ano natin yan tinitignan natin yan. Bakit napakamura naman ng ibang mga safety training organization? So yung mga legit na katulad ni Sir Julis, hindi makakompete. And good afternoon nga para kay Jamal Imia. Good afternoon kay Dayal. Sino to? Si Dayal Yaya Saripada Gargan. Watching from Mindanao yan. At saka si belated happy birthday kay Emma Redeha. Marvin, yung mga Gcash natin, ready natin at para maano. Sige, Sir Brad. Okay, go ahead. Actually, sumilip lang ako sa Green Hills, may konting racket. So, sorry mauna na ako. And Merry Christmas sa lahat, Chairman Guardian. Sure, mag-usap tayo nila. Mag-usap tayo nila. Tsaka yung mga suki natin dito, Merry Christmas sa inyo. And see you next week. Okay, enjoy. All about safety, Merry Christmas sa lahat. And Happy New Year. God bless us all. And more prosperous 2025. All right. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Merry Christmas. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one-horse open sleigh. Hey! Bye! Sige, Merry Christmas all! Merry Christmas! Okay, So, may sinasabi si Julie Sumadi, no? Yung cost, 1,600 lang. Yung boss, 1,600 lang. Alam mo ba, Sir Kat, nang kumuha ako ng boss, I think 14 million yung bayad ko dyan sa isang eskwelahan eh. So, may puntos din. No? Pero hindi naman laging puro pera. No? I am not saying na dapat kasi maging anti-poor tayo. But the quality of teaching in the Philippines has really deteriorated. No? Even sa mga ibang organisasyon, government organisasyon, di lang naman sa safety nagtitraining eh. Marami, no? May bago ka kumuha ng, let's say, master plumber, bago ka master electrician, or kung anong seminar yan, refrigeration, crane, TESDA, bumababa yung level eh. No? Kasi yung mga ibang nagtuturo, wala yung puso sa kanilang profesyon. Dapat kasi, katulad ni Sir Kat, when we talk of nuclear engineering, laging may standard, may basis. Pag sinabi mong, hindi po pwede yan, kasi dito sa ISO, o kaya dito sa RA 11058, RIR niya, ganito, scaffolding, yan. Kung naman si Engineer Bong Palyar, di ba, may ganito. May kanya-kanya dapat tayong standard na dapat natin gawin, no? At Sir Jennifer, matanong ko lang kasi lumaki na tong IRMAP eh. Gaano kalaki na ang organisasyon ninyo? Ilan na membro ng IRMAP? 1,000 na ba? Kami ngayon all over the world. Diyan sa Pilipinas marami. Sa Middle East at sa US, meron na kaming 5,300 plus. So, wow. yung 50% dyan, fully safety practitioner, at yung iba ay nag-uumpisa pa lang, at yung iba, lalo sa Pilipinas, yung mga nag-change ng career. So,
yun, patuloy tayong nagbibigay ng training at ginaguide yung mga magche-change ng career kasi kailangan nating i-guide. So marami na tayong natulungan yan at pinapatunayan ng ating mga membro na nagpapasalamat. Ilan ay naipopost natin sa YouTube pero yung iba hindi na kasi hindi na natin kailangan na ipakilala pa si Ermap kasi 7 years na yan. So ngayon, may iba kami mga pinost sa YouTube, yung mga taong from 7,000 dirhams, 8,000 dirhams, 800, that is 10,000 to 11,000 pesos. No? Sumasahod siya ngayon ng 130,000. So ganun. So ganun ang start ka, nagsimula ka dito sa abroad. You can start 3,500 to 5,000 dirhams. That is 80,000 almost. So doon pa lang sa starting point, hindi mo nakikitain sa Pilipinas unless na may mag-hire sa'yo na international company sa Pilipinas na alam ang kalakaran. So, ilan lang naman. So, correct. Ngayon, yung mga local company, maraming nakakausap natin. Like me, I handle 3 company, nagkukonsultad ako dyan sa company kahit nandito ako because of my experience and talent. So, nakaka-income ako kahit paano. So, monthly. So, yun ang advice natin sa mga ating mga safety professional. Oo. Kung quality ang titingnan nyo at yung price, kasi wala tayong jurisdiction na sabihin natin na doon sa mga training organization na ganito lang ang price. Pero ang pinapangarap ko dyan, magkaroon na lahat ng STO na isang price lang. Oo, standardize. Yes. Kaya dapat mag-usap-usap din yung mga training center. Saka dapat ang training center maging accredited. Kaya Jennifer, ang IRMAP ba nag-accredit ng mga training centers? Dapat makita yung kanilang curriculum, yung syllabus nila. Ganito po yun, sir. Si IRMAP may partner na QACC International. And the QACC is registered STO in the Philippines. Ngayon, pagdating sa mga international training o certification, QACC International, may mga connection siya na magbibigay ng services. IRMAP is like British Safety Council, non-profit organization. But you can imagine, the British Safety Council ngayon, napakalaki na. So ngayon, si IRMAP, ang objective niyan, magbigay, mag-guide, at yung mga non-safety practitioner na become maging safety officer. Pagdating sa mga training, pwede tayong magbigay ng mga training na na-accredit naman ng DOLE. Ngayon, sa Coach and Boss, si IRMAP, nagdi-deliver na mababang presyo through QSAC because hindi ka naman pwede mag-deliver ng boss cost kung hindi ka STO. Doon sa tanong mo na mag-accredit, for example, internal auditor, external auditor. Meron kasing klaseng 4 ng level na maging auditor ka. 4 na level yan. Number 1, awareness. So doon mo aralin yung ano ba itong ISO. Number 2, level 2, kumuha ka ng internal auditor na 3 days. And number 3, level 3, i-practice mo. Then, level 4, diyan ka kumuha ng lead auditor. So doon, hindi ka agad na pwede kang idiretso doon, lead auditor agad. Kasi may exam yun. Like in NABOS. NABOS is one of qualification international. Kung wala ka niyan, hindi ka pwede. So maraming way yung safety training. Paano ba i-guide yung mga tao na gustong tumaas yung safety career. Kaya napaka-importante na membro ka ng isang organization na mag-guide sa iyo. Kasi kung pupunta ka sa training organization na may STO, lahat ng training doon may bayad. As a member of organization, hindi lang IRMAP, marami dyan. Go ahead. Kasi you can learn, you can get the knowledge dyan sa mga organization. Kasi especially yung mga international. Kasi masasabi ko lahat ng mga safety practitioner in abroad ay salute. Why? Matindi ang pinagdadaanan yan. Pag may aksidente, silang haharap sa polis. Kukunin ang passport. Hindi ka makakauwi. Sa Pilipinas,
dapat magkaroon talaga tayo ng pag-uusap dyan. Magtulungan, hindi maghilahan pababa. Okay. So, maganda yan. Pero bago natin ganap ng 1:45, 1:48 in the afternoon, ang programang ito ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc., mga experienced riggers, creating rigging contractors, at ang JLF Project Training and Assessment Center. Kung gusto nyong malaman ng forklift, crane, truck, lifting, rigging, methodologies done by an expert engineer, tumawag lang po kayo sa JLF Project International Inc. at JLF Project Training and Assessment Center. May masasabi lang ako, may tanong dito, Jennifer o Sir Kat, nababasa mo ba, Kat, tapos sagutin natin tong isa-isa para bago Babasahin ko ba? Daya. Tanong ko lang, sir, if accident is occurred and there is toolbox meeting done before the activity start and duly signed by the workers present at the said activities and the assigned safety officer, the question is, who will be the one responsible in the accident? Yan, napakagandang question. Toolbox talks done prior to start the work. Yan ang nakalagay sa procedure. That is legal document. Once na nagkanda ka ng toolbox talk, kaya dapat may training din sa toolbox talk 10 to 15 lang talaga. Pag ang toolbox talk done prior to start the work, ibig sabihin, si team leader, foreman o supervisor nagkandak ng toolbox talk at nagpirma yung mga workers, ibig sabihin, yung part ng supervisor ginawa na niya. Kasi nasa procedure yan eh. Si safety officer, ang gagawin niya, chichikin niya kung ano nakalagay sa procedure. Kung sino activities kasi may procedure yan. Minsan, conduct the toolbox prior to start the work by supervisor. Ensure that all the attendance is signed. Si safety officer, i-check niya yun, ensure na nag-conduct. Kasi, in case of accident, dalawa yan, si supervisor, si safety officer. Ano ba yung kailangan na hanapin mo pag may aksidente? Training ng workers? Yung risk assessment? Approve ba? Yung method statement? Approve ba? Yung tema ng aksidente, nag-shortcut pa? Maraming klase kasi lalabas sa accident report mo. Si supervisor, automatic yan, si engineer. Siya ang may responsible. Hindi si safety officer ang may responsible. Ang part ni safety officer to check prior to start the work kung lahat ng dokumento is approved. Pero yung monitoring on hand, si safety officer, kamak mo 1 o 2 hektar yung iniikot mo, yung isang area na, ikaw mag-monitor, hindi trabaho ng safety officer. Ang trabaho ng safety officer, ensure the legal all the safety compliance is done. Pero hindi trabaho ni safety officer na may responsible sa accident. Pero, may part ang safety officer doon kasi during the investigation, may part si safety officer doon. Kung wala yun ang magiging case mo, negligence. Risk assessment, ni-review mo ba? Yung procedure? Yung mga training ng tao? Yung mga supervisor, binigyan mo ba ng training? Kasi according to the responsibility of safety officer, dapat yun ang ating gawin. Nakalagay din yun sa batas, sa DOLE. Ano ba ang trabaho ng safety officer? So, doon sa tanong niya, sino ang responsible? Depende yan. Kung ginawa ni safety officer trabaho niya at may mga legal document evidence siya, solve siya. Kasi hahanapin siya during the investigation. Lalo na kung may patay. Okay. Ikaw naman, Kat, ano pananaw mo dyan sa sino responsable? Tapos ako naman ang sasagot. Oo. Very broad kasi safety. Lumalabas lahat yan sa investigation. Halimbawa, kung lahat ng PPE nakasuot na doon, may mga fire extinguisher, ang responsible talaga dyan, yung nagke-claim ng ownership ng activity, napakahalaga noon.
So it could be the supervisor o yun na foreman in charge. Because before the start of an activity, meron na dyan checklist na ilalagay, yung mga precautions, anong personal protective equipment na isusuot. Saka, kunyari, meron na dyan mga eyewash, saka sari-sari pang protection. So, is it negligence ba yun ng worker, ng foreman, ng supervisor? Lalabas lahat yan sa investigation. So, the investigation will determine who is really responsible. Oh, okay. Ako naman ito There is a word you called negligence, di ba? Minsan, kahit na minsan anong galing din nung supervisor, nung safety officer kasi nag-toolbox meeting na. Bawa ako, lifting specialist ako sasabihin ko, umpisa, ang bubuhatin natin 5 tonelada. Ang nasa crane chart 10 tonelada. Ano ba relationship ng 5 and 10? 50% safety factor? The same yun, kaya madali. We're using 50% of the crane capacity. Ngayon minsan, may mga training, katulad sinasabi nga ni Julius Umandi, may na-attendan akong isang assessment center, na hindi nagpapagamit ng assessment center, may bubuhatin sila, meron doon tagline, hindi niya pinagamit. So doon na lang may violation na. Lahat dyan ba sa Dubai, Sir Jennifer, lahat ba pag nag-lifting kayo, nagpapagamit kayo ng tagline? Sir, meron yan, ganito yan. Meron kasing operating procedure ang lifting operation. May separate lifting operation procedure yan. So, as safety officer, nakita mo nag-lift. Pumunta ka. Okay? Ulang hanapin mo. Yung rigger, may training. Yung pinaka-in-charge sa lifting. Okay. Kasi may in-charge yan. Then, meron yan. Yung third-party inspection. Yan yung third-party inspection ng mga part of the crane or yung mga certificate yes, kung SWF, okay pa yun, okay. Yes. Pangalawa, meron bang toolbox stock? Okay. May briefing. Pangalawa, nakita mo parang overload. Tapos, na-check mo, meron kang ammometer para mag-check ng wind. Sumubra sa 25 miles per hour. Nag-operate. So, pwede mo siyang ipatigil. Ngayon, hindi nga gumamit ng tagline, Sir Jennifer. Let's say everything is covered. Nag-lifting hindi gumamit. Let's say, sabihin na lang natin magang lang, 1 tonelada mahigit lang, 1.6 tons. Hindi gumamit kasi. Yan ang problema ka, Jay. Don't compromise the safety. Yan ang malimit ang aksidente kasi maliit lang. Madali lang yan. Alam ko na to. Yes. Yan nangyayari malimit ang aksidente. Kaya pero ang tanong ko, ikaw madami ka nakikita ng lifting dyan sa Dubai Hindi nga gumamit ng tagline. Pwede ba dyan sa inyo? Hinihinto ba ng safety officer yan pag ang lifting walang tagline o tuloy? Ganito yan, sir. Ang tagline dapat meron pag nasa procedure. Pero kung talagang kailangan ang tagline kasi nag-wing siya, walang control. Nag-swing. Oo, pwede mong patigilin. Pero kung 1 meter height na pagpasok doon, pero as safety officer, depende sa safety officer, pero ako hindi. Kasi ako rin, ang blaming culture kasi, in the end of the day, maliit ang problema. Pag may nangyari, ikaw ang sisisihin. Kaya hanggat maaari, as per the procedure, sundin mo. Kasi, ang advice natin dyan, later on, may aksidente, ang sisi niyan sa'yo pa rin. Kaya, hanggat maaari, don't compromise. Sundin yung procedure kasi as safety officer, you are implementing the rules and regulation. Hindi ka gumawa noon. Sila rin nag-approve noon ng procedure sa operation. Bakit shortcut nila? So, why happen yung mga aksidente? Dahil sa shortcut method. Yan ang masasabi ko. Malimit yan. Kahit 20 years experience ka sa rigging, pag nag-shortcut ka, maniwala ka sa akin, aksidente lang dyan. Yan, no? So, Jennifer, si Sir Julius Humandi, may message sa'yo. Pakibasa mo nga, Sir Jennifer.
Thank you. The best ka talaga, Chairman. Pakamusta mo kay Sir Berlito? Yes. Makakarating yung si Umadi. So, meron pa isang bumabati sa iyo, Jennifer. Ito, ayan, papakita ko lang ha. Oh. Ikaw na bumasa. Sir Joel. Sir, thank you. See you in Dubai again. Ito si Sir Joel. Marami ako natutunan dyan nung pumunta siya dito. Nag-uusap kami. So, napakagaling nitong taong ito kasi yung kanyang advocacy, kahit sa may kumpanya, yung kanyang advocacy about sa safety, talagang continuous din. You can imagine, ito yung sinasabi kong isang magandang example, Kajay. Sir Joel, sabihin na natin tayong medyo may edad na, pero kita mo, a safety advocate, practitioner, professional, bumabata. Kita mo, ang gwapo. Continuous pa ang income. Di ba? Sir Jay and Sir Katakutan? Yan nga, talagang yan, natin. May sagot sa akin si Sir George, Boss Jay pa. Jay na lang, sir. Kahit well-trained lifters, some compromise safety. Hindi nga dapat, di ba? Yes. Kasi dapat, yung mga nagtuturo sa IRMAP, yung nagtuturo sa STO mo, sa Rumadi, dapat, sila ay nagbabase sa isang standard. Ako, pag nakita kong naglifting nang walang tagline, hindi ko pinapatuloy. Kasi pag ito na lang yung iniinom ko, pag angat mo nito, pag angat mo may swing na kagad, may pag ano na kagad Yes. Angat So kung walang tagline, may tao doon, tutumbukin yon. Kung pader naman yon, basag yon. So kasi yung mga nagtuturo minsan, they have already stopped. Dahil 25 years na siyang trainer They have stopped studying. Kita mo si Kat Tatlong Hari, itanong mo dyan yung kanyang integral calculus, yung kanyang solid mensuration, yung kanyang mechanics, strength of materials. Nakita ko to si Sir Kat, kung makain kami. Etong katabi ko kilala mo to, Sir Jennifer, si Marvin, yung aking production assistant yung nag-iimbita sa inyo. Nag-discussion sila about engineering and mathematics. Very pressed pa to si Kat Tatlong Hari. Kaya saludo ako sa iyo, Kat, sa iyong mga sinasabi, sa principles ng marami, di ba? Ako, lifting lang kasi yung sa lifting kasi, center of gravity ang hinahanap. Pag hindi center of gravity, hindi pantay. Dahil kasi summation of all forces is all equal to zero. At salamat natin talaga, nandito si Sir Chairman Jennifer Guardian na meron silang mga advocacy na magturo. Meron din si Sir Rumadi na magturo. Si Kat Tatlong Hari nagtuturo rin. Si Jay Ferrer nagtuturo. We only deal with one thing, di ba? Katulad nyo sa ISO, standard. Pag wala sa standard, hindi po pwede. Kasi pwede na, ano standard? Halimbawa, simento. Merong load-bearing pressure yan bago mo patungan ng isang gamit. Meron niyang breaking point, yung isang sling na yan, kung hanggang saan yan mapuputol. Merong safety factor yan, blah, 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 and so forth. So, ito lang ang masasabi ko sa mga matatalinong tao katulad ni Kat at si Sir Jennifer at si Jolie Sumadi, si Joel Elio, maganda nga pong Sir Joel, no? Meron laging standard. Meron laging gawin. May laging standard. Sige, ikaw ba yun, Sir Kat? Sige, go ahead. Ano yun? Hindi, iginit ko lang si Joel. Kasi ang tingin ko, yung safety talaga, depende yan sa top management Saka yung kanilang, kung pinahahalagahan talaga nila yung safety. Usually sa mga ibang low level na mga contractor or engineering firm, yung pinakabobo nilalagay nila sa safety. Saka hindi lang yon. Yung binibigyan pa nila ng ibang trabaho. Ikaw ang safety, ikaw ang pollution control officer, ikaw ang environmental officer, sustainability officer, quality assurance officer. So, anong nangyayari? Yung safety na sa back burner na. Unlike talaga sa mga international firms
na ang lakas ng kanilang respeto o yung preference sa kahalagahan ng safety. Hindi yung kunyari mag-a-apply ka, engineer ka, patapos sa kaya mo bang construction management o kaya kung hindi ka skilled worker or engineer, doon ka ilalagay sa safety. Parang kung ikaw ay nasa RO4, doon ka sa safety. Kaya nasa top management yun eh. Kaya nga sir, ganito yan sir. Hindi naman siguro, yumaman na nga si Sir Jennifer sa safety. Kita mo nga, laki ng sahod sa Dubai. Hindi po pwedeng yung pinaka-ropor lalagay sa safety, Sir Kat. Hindi, yun sa mga ibang local na mga low class na mga contractor, construction firms. Ganun ang kanilang pag-iisip eh. Ikaw, timekeeper ka na lang or ikaw, doon ka sa warehouse man. Pag ganun. Kaya nga, dapat bigyan natin ng kahalagahan. For example, ano ba ang entry level na salary ng isang safety officer? Ano ba ang training na dapat meron siya? Hindi nangangahulugan na kinuha mo siyang safety officer, so habang safety officer, doon pa lang siya magti-training eh. Karamihan, pag ganun eh. Walang kaalam-alam, tapos pag nakita ng dole na walang training, walang accreditation, doon pa lang sila iti-training. Kalimitan pag ganun eh. Masama yung ganyan na president. Hindi, kaya nga, ine-export natin ng tao. Wala tayo ine-export na asukal, wala tayo ine-export na bigas, wala tayo ine-export na isda, ine-export natin tao. Kaya pag ine-export natin ng tao, kailangan of quality. May dedication, may commitment, may yung as I said earlier, may quality, no? Shout out ko lang to, no, si Ronald Bariring Malabanan, dating Tiga-Asia Brewery. At Sir Kat, meron sa yung si Sir Joel Elio meron siyang sa iyo papabasa ko na sa iyo muna. Ikaw ang magano dito yung sinasabi ni dati ka pa lang bago to si Dennis yung dati ka pa lang taga saan ito dati kang ito Kat, ikaw na magbasa. Thank you for your continuing advocacy, Sir Jay and Sir Jennifer, and my favorite colleague, Napocor Tatlong Hari. Matagal kami nagkasama ni Joel sa Napocor, yung National Power na corporation. I worked there for 20 years. Wow. Sa radiation safety. O si Katatlong Hari, malaki na rin ang kinita sa safety, Sir Jennifer. Napakalaki na rin ang kinita niya ni Katatlong Hari. Si Jay Ferrer lang, hindi naman. Kontratista si Jay Ferrer, contractor. Di ba? Kaya nga, ang inaano natin dito, binibigyan natin ng advocacy ko, napapagbigyan tayo ni Sir Jennifer Gardan ng kanyang oras. Ang pinakamabigat na ibigay mo sa isang tao ang oras mo. Because si Jennifer Gardan, hindi niya na mababawi yan mamayang alas 2:30 kung anong oras tayo mag-start kasi meron pa tayong 7 minuto Si ikaw, Tatlong Hari, hindi mo na rin mababawi yung oras na binigay mo ngayon. It would always be there, no? Kaya nga, marami akong tagahanga dito, not follower, na nandiyan dyan, Kaya nga, kailangan natin magsama-sama. So, sino pa ba itong huling-huling si Dennis Napule, magandang hapon. Si Sir Dennis na nasa Manila Water na ngayon, na isang safety consultant. Ito sabi niya, accident, RCA muna when an accident occurs. As per approved company health and safety environment incident and accident procedure. When a safety officer neglects his duty, he will be fired to. But when a safety supervisor, foreman neglect his duty that led to a worker's life, is accountable to any foregoing cases, either civil or criminal. Here in the Philippines, we have a DOLE
DO 198-18, Chapter 3, Section 4, Chapter 6, Section 22 as reference for regarding of responsibilities and accountability. Pero sabi ko nga kanina, may investigasyon yan, madugo yan pag may nangyaring aksidente. Pero hindi po pwede natin maituro kagad na si safety officer may kasalanan. Kung ang doktor nga namamatayan ang safety officer pa, di ba? Kaya lang, mayroon talagang word na negligence. Sabihin mo minsan, ayaw naman sumunod. Wala tayong magawa niyan. Wala tayong maayos. Kaya, ayusin lang natin. No? At Sir Jennifer, pupunta pala dyan si Sir Joel Elio. Tayo katatlong hari. Pabulakan-bulakan lang tayo. Pwede ba tayo mag-Dubai na rin? Oo. Depende sa budget natin. Saka kung may mag-i-sponsor. Siguro makakita nyo. Tayo. Tignan natin sa Manila Water ni Dennis Napule. Si Sir Joel Elio. Baka mamaya, ano tayo niya, no? Merry Christmas daw. Basahin mo ulit, Jennifer. Ikaw to Merry Christmas. Mamas ko na. Ito ni Joel Elio. Always Merry Christmas every day. Walang problema. Thank you, Sir Elio. Merry Christmas po. Ayan. Sir Jen. May sponsor na tayo katatlong hari. Si Joel Elio. Hindi ko pa alam saan yung hit EDSA. Yung hit, yun ang buffet sa EDSA Shangri-La. I think sa kwan ito sa EDSA Hindi naman ito sa BGC. So, makita-kita tayo sa EDSA Shangri-La, EDSA. Oo, kailan? Tanong mo kay Joel. Yan, Joel. Tinatanong ka na ni Kat, let's celebrate a healthy Christmas. Kahit na puro fruits ako at ikakain ko na to si Sir Jennifer Garjan. At sabi nga ni Kat tatlong hari, Jennifer, at Sir Joel Elio, pagpunta mo naman ng Dubai, sana all. Di ba? Pwede naman mag-show dyan si Brad Pitt. Self-liquidating si Brad Pitt. Si Jay Ferrer pwede rin kumanta, pwede magsayaw. Kaya marami tayong pag nagkausap tayo nila Brad Pitt, pag may oras siya, usap-usap. So, malamig pa naman. Anyway, may tanong daw si Sir Dial Saripada. Garanganse, go ahead, sir. Okay, Sir Jennifer, ito pa, yung mga features mo. I-play natin. Sige, Marvin, i-play na. Ayan na. Okay, panoodin natin. Yan yung mga nakuha ni Sir Joel, Joel, Sir Jennifer. Ayan yung, ayan ang earmap. Ang laki na ng earmap, anak ng tokwa. Martial art artist pa pala to si Jennifer Garjan. Hindi lang safety officer. Hindi lang safety consultant pala. Hindi lang ISO trainer. Martial art artist Kaya ikaw, Marvin, nagkakaroon tayo ng technical glitch. Kakaratihin ka ni Jennifer Garjan. Sige, sir. Tuloy mo. Mukhang Sige pa. Wow, ayan yung ang ganda ng Dubai. Dubai. Sa Abu Dhabi yan. Diyan ako may Abu Dhabi ba yan? 12,500 manpower yan without reader. So lahat yan nakikita mong building. So kami bumalat ng salamin. Sa likod ng F1 yan, ng Ferrari sa Abu Dhabi. So yan, mga kinakandak natin training online. So yan, during the ISO's environment, waste management. So tayo ang center of attraction. So mga katutubo rito. So yan, nagka-guide tayo sa mga coordinator natin. So yan yung mga pinalitan natin that time, mga tumanda sa kumpanya. So yan, during the training, Quality Safety Council, waste management.
Want to come here? Kumuha tayo, nag-receive tayo ng award sa Expo 2020 sa tayong volunteer. So, kaya kahit saan worldwide, yan. Yan, during the anniversary of AirMap sa Dubai. So, yung mga trainers. Yan, sabi mga Chinese. So, on hand ako that time, 2012, 11. Sa credit. Kaya Kundula, specialist ako din sa Kundula. So, mayroon din kaming AirMap, basketball, for fun. So, every year, nagkakaroon tayo ng Sport Fest. Award lang is only award. Yan, ang AirMap. During Taekwondo Award ng Federation ng UAE sa Dubai Police. So, kilala mo to. Yan, nandito na yan. Si, umatin siya. Sino Sir Jennifer? Maliit, hindi ko makita. Yung nakaputi. Yung malimit pag online. That time, nag-training. So, pumunta siya, umatin siya. Nandito siya sa Dubai. Ngayon, nasa Saudi siya. Ayan, so lahat ng mga nakikita niyong picture, si Maradona is famous. Saan ko lang nakasama dito? Dati pangarap ko lang yan. Kasi player ako. So, hindi mo masasabi. Pero kung lahat ng imposible na gusto mong mangyari sa buhay mo, gusto mong ma-meet yung mga hindi mo nakikita, yung gusto mong ma-meet ng mga pangarap idol mo, just come to Dubai. Dito mo lahat makikita yan. Ako talaga pag-iipon ng... Kung makakuha ba ako ng 50% ng fare ko, Sir Jennifer, i-sponsor mo kami. At, medyo yung minsan. visa, ako nang bahala. Yung Cebu Pacific, merong mga promo ang Cebu Pacific. Yung visa, madali lang yan. Hotel na lang siguro para maka-experience ako. Yes. Sabayaw kay Joel Elio para makaano. May pangalawang question yata si Dial eh. Ano mo nga, medyo bago tayo magtapos, alam mo itong mga nakikinig sa ating safety officer, meron daw siyang pangalawang question. Sige, plus mo nga. Go ahead. Brad J, if I stop the work due to the totally out of safety, all workers, then suddenly foreman forcing to continue the work. Ako ba ang responsible sa safety officer? Medyo magulo I-rephrase ko lang ng konti Kung pinatigil mo yung trabaho dahil sa tingin mong safety, at sinabi ng foreman mong i-continue yung work, so may conflict doon, di ba? Safety officer, pinapatigil yung trabaho. Suddenly yung foreman sabi, continue to work. May conflict doon. Hindi po pwede yun. Sa batas natin na RA 11058 at DO 198, pagka nag-work stoppage ang safety officer, yun ang distinctive function ng safety officer. May kapangyarihan siya na itigil yung trabaho kung sa tingin niya merong imminent danger o merong mangyayaring aksidente. Kasi hindi naman natin alam kung kailan mangyayari talaga aksidente. Parang magnanakaw yan, hindi natin alam kung kailan darating. So, kung sa tingin mo, pinatigil mo, then continue ng foreman mo, mali. Ikaw, Sir Jennifer, ano pananaw mo ron sa senaryo ito? Napakaganda. Ito ang dapat nang gawin. Considering na in-assist niya yung area, present yung hazard, endanger yung workers. Very clear na sinabi sa Department Order 198-18, the workers, they have the right to refuse. And considering safety officer already assist the area, that's why pinahinto niya yung trabaho at si foreman pinadiretso niya. As safety officer, ginawa mo yung part mo, pinatigil mo, dinokumento mo, pero ang the best yan, dokumentahan mo, i-report mo sa top management. Ang mahalaga, ginawa mo yung part mo, ano gagawin mo? Mag-aaway lang kayo.
So, gawin mo, dokumento mo, patigil mo, hininto niya. Kasi nandiyan naman yung project manager. Kasi kayo parati ang partner sa operation. So, ipakita mo yung references kung may mangyari dyan. Ikaw may responsible pero pinatigil kita, i-dokumento mo. In case na may mangyari, meron kang dokumento. Wala kang magagawa dyan pag ang tao talaga merong attitude. Kumbaga, baliwala ang safety. May mga ganon. So, dapat ikaw, as safety officer, ensure lahat ay recorded, lahat documented para sa safety mo. Kasi, ensure, sa pag may accident din nangyari, blaming culture, nandiyan na lahat, pati project manager, construction, ang sisi sa safety officer. Kaya mga safety officer, huwag kayong pumayag, be strong, proactive, and continuous learning para hindi ka balahurain at gumawa ka ng magandang way how to connect to the project manager. Gamitin mo yung mga references, yung mga DO198. Sir, pag hindi mo ito ginawa, ito ang mangyayari sa'yo. Ito ang penalty ng kumpanya. I-email mo officially documented. In case of investigation, you are safe. Yan ang advice ko. O sa mga kwa naman, sa mga napagtrabahuhan ko at napag-auditan ko ng mga kumpanya, yung stop work order, all employees from the lowest, from the mga utility hanggang top management, they have the right and responsibility to stop work. Kahit hindi sila safety officer, basta nakita nila according to their own discernment na unsafe yun, they have the right. Any worker have the right to stop work. They don't have to be a safety officer or a foreman or a top management. Yan ang policy na nakikita ko sa lahat ng napagtrabahuhan ko at mga na-audit ko. The right to stop work is a right of everybody. Tama. Kasi ang project, nandyan, tapusin mo, hindi, nandyan pa rin bukas. Ang buhay, iisa lang. Kaya nga ito, nananawagan ako, no? Tayo mga safety practitioners, safety advocates, lalo yung mga safety officers sa Pilipinas, na magkaisa tayo para sa lalong magandang strategy na bumuo tayo, epektibo, at yung hindi tayo dapat magbangayan. So, dapat magkaisa tayo kung ano ang ating mitihin. Isa lang naman ang ating mitihin, ang safety officer. Maging ligtas ang ating mga workers. We are proud, as safety officer, pag nakatapos ka ng isang project na wala kang nawawalang buhay sa site mo. Aksidente, minor, is okay. Pero mawalan ka ng isang buhay sa site na ikaw ang may hawak, medyo malungkot yan. Pero kung isang proyekto na natapos mo, nawalang isang buhay, that is your achievement as safety officer. So yun lang. Okay. May charge dito, chat dito si Joel Elio. Charge mo na lang sa credit card mo. Business class ako. So hindi ko alam kung para sa akin yun, kung ang aking credit card kasi wala bagay, pwede naman ang credit card na video siguro doon, ano. But I'm real cut, no. Tayo talaga nila Brad Pitt, ano. Kasi nga nandiyan dyan na si Rene Doria. If we could get yung mga ibang mga produktong yan na mano natin, kasi we could really do something. At itong programang All About Safety, pag lumaki na to, no, meron tayong mga minsan na magagawa pa para sa ibang tao. At ang programang All About Safety dala sa inyo ng JLF Project International Inc. Experience Rigging Creating Heavy Lift Contractors, JLF Project Training and Assessment Center para sa pagtuturo ng lifting at rigging techniques. At ayun, ito si Jemal Imiya. Ano masabi nito ni Jemal? Pro-even yung RA 11058 na batas noong 2018. Pro, ang dami pa rin company na hindi sumusunod. Ganyan naman talaga, no? At huling-huli si Joel Elio, let's value life, value health, and value safety. So, parting words natin, alas 2:22 na. We came in late because of, pasensya na ano na lang tayo ngayon, Facebook Live at stream yan.
Parting words natin, Engineer Jennifer Garjan. Go ahead, sir. Sa lahat ng mga safety officer, Merry Christmas. Lahat ng mga safety officer nasa Pilipinas pa, ibalot sa lupa ng mundo. Suportahan natin si Joel Elo, kanyang advocacy. Suportahan natin ang bawat isa. Mabuhay kayo. And thank you, Sir Jay and Sir Tatungare and Joel Elo for continuing your advocacy. Maraming salamat sa mga suporta na ginagawa mo sa ating mga safety officers sa Pilipinas. Thank you. Okay. Kat, parting words, Kat. At Yes. sa oras na tayo may get. We must never compromise safety kasi mahalaga yung human lives eh. And then just imagine kung may mangyari sa atin. Kawawa yung family natin. So we must always be sure that we will arrive home alive. Thank you. Thank you. Okay. So sa mga followers natin, no, kila Joel Elio, kila Dennis Napule, kay Dayal, Yaya Saripada Gargan, kay Jamal Emiya, sino pa ba do? Yung mga nag-comment, si Engineer Sam Perer, ang aking anak. At si Golay. Si Golay, ano natin, ganda. Lots of learning from the manufacturing industry po dito sa Unilab Mamplasan. Oh, Golay, magandang hapon sa iyo. Hopefully, napakagandang planta yan, yung mga Pilipino. Let's support the Filipino ingenuity, yung mga kumpanya na nandiyan dyan, they manufacture ng mga gamot, no? Sorry, Jolay, ngayon ko lang nabasa kasi sa dami ng natin ito pa isa, sila Erbel Parana. Magandang hapon sa iyo. At saka yung mahabang usapan natin may STO si Jolis Humandi. So, ito po si Jay Perer nagsasabi sa inyong smile and be safe. See you next Saturday. Thank you. Bye-bye. Marvin, ilagay mo na